Okay, so this is the 2024 Ford Ranger Wildtrak 4x2. Ita-test drive natin. Okay guys, so nalobat yung 360 camera natin. So switch tayo to phone. I'm not sure kung na-record yung intro natin kanina. So anyway, so nandito nga tayo sa Ford Ranger Wildtrak 4x2, ano? Yes, sir. And tawag dito. So this is the Wildtrak version. Tapos variant, I mean. Yung Wildtrak meron siyang 4x2, meron ding 4x4. Tapos ang next sa Wildtrak is the Raptor na, yes. No? So Raptor, Wildtrak, tapos Sport, below yung Sport, then XLT, and then yung XLT, and yung mga XL variants na namin. mga XL variants. Okay. Nababalitaan ko yung Sport version or Sport variant, yun doon pinaka sweet spot. Ano ba ang quick summary, quick explanation natin doon, ano, Sir Enrique? Bakit sinasabing yung Sport variant daw ang pinakamaganda in terms of yung features and yung pricing? Kasi kayo naka Ford Ranger Sport kayo, di ba? Yes, sir. Hindi, ang Ranger Sport kasi, sir, is almost the Wildtrak. Okay. Pero mas mura yung price niya by 200,000 pesos. Pero you still get the same leather interior. Okay. You get the same features sa sa ng Wildtrak. They both have 18-inch alloy wheels. Naka highway tires. Yung Sport naka LED rin. Parehong-pareho ni Wildtrak. Yet may 200,000 na difference. So kung parang mas practical. Si Wildtrak lang kasi meron siyang roof rail. Okay. Meron siyang sports bar. May sports bar. Yung sa likod. Sa likod. Yung sa may bed. Okay. Tapos si Wildtrak may Wildtrak logo. Okay. Tapos itong stitching na to. Yung stitching si Sport, leather din, pero walang gantong stitching. Plain lang siya na black. Yun lang? Sa 200,000? Kaya nga naman no? Ang transmission, 10 speed. 6 speed sila parehas pagka 4x2. Okay. Ang naka 10 speed lang naman, sir, si Wildtrak 4x4, si Raptor. Si Ranger Sport na 4x4, naka 6 speed lang din yun. Tapos hindi siya bi-turbo. At hindi bi-turbo. Again, si Wildtrak bi-turbo. Yung 4x4. Yung 4x4. Pero ito na ginagamit natin ngayon sa Wildtrak 4x2, kamukha lang din to ni Ranger Sport. Save the stitchings and the size of the monitor. So kung 4x2 ang pag-uusapan, mas nagme-make sense nga yung Sport. Si Wildtrak lang naka-electronic brakes. Si Sport yung conventional, yung manual, pero ganun din, meron din siyang wireless charging. Lahat din, wala lang sila ng mga piano black na garnishing na ganito. Wala siya ng Wildtrak logo, pero the rest of the features are almost the same. I see. Okay. Yung pala yun. So ang tahimik din ng engine na to, no? Halos nare-recall ko pa yung test drive natin ng Raptor kasi pareho sila 2.0, tama? Yes, sir. Hindi nga lang to bi-turbo, pero yung natural humming niya, yung paghiga niya sa gantong chill driving, halos pareho Ayan naman, sir, kasi talagang ang stress out ni Ford pagka naka-Ford ka talaga namang parang place of zen palagi yung unit mo. Naalis ka sa traffic, road noise. Kakagaling lang natin sa Ford Bronco. Well, definitely mas tahimik pa rin si Ford Bronco kasi gasolina yon and all. Pero konti lang diferensya. Well, mas may vibration to ng konti kasi nga diesel, pero konti lang talaga ang diferensya. Ako nararamdaman ko na rin, nakukumpara ko doon sa Everest kasi 2017 na rin naman yun, so medyo may edad na rin. Ito tahimik din. So kung ikukumpara ko sa Raptor na bago din, halos pareho lang yung vibration, yung NVH niya. Tapos ayun, meron ka rin ditong kasing laki ba to, sir, ng
Sa Raptor? O maliit Yes, ito ng konti? ito Wild Track na parehong variant na 4x4, 4x2, Raptor, Everest for Titanium, lahat sila ganito yung size. Okay. Pero ang headlight nito, hindi siya Hindi yung siya matrix. auto-leveler. Oo, hindi siya naka-auto-leveling. Okay. Yun nga sir, lahat ng Ranger, Everest, Mustang, at saka yung Bronco are equipped with the Ford Pass. Yun, isa pa. Yung pamaganda Yan sa pa rin yung hina-highlight ko. Every now and then, Ford Pass, marami kang benefits, marami kang makukuhang sa feature na yun. Yes. Okay. So, alright. Subukan natin dyan mamaya. Kasi, yun nga, binabanggit ko nga sa yun, sir. Yung pinsa namin. Actually, in-law. Cousin in-law sa side ng wife ko. Lately lang, he was supposed to buy a Hilux. Tapos dahil nakakausap niya ako, medyo siguro na-expose siya sa features ng Ranger. Tapos nag-isip siyang i-consider. So finally, to cut the long story short, ang nabili niya is Ranger, yung XLT, kasi nagamitin niya sa bundok eh. May quarry business kasi siya. So yun, tuwa naman siya, and is particularly manual talaga yung pinili niya, and I think gantong color and natuwa siya sa interior, natuwa siya sa suspension. Meron siyang Navara Pro 4X. Pinapalitan niya, pinalift niya 2 inches yata or 4 inches, di ko masyado maalala. Pinalitan niya ng Pro Fender, basta ginastusan niya para gumanda yung suspension. Yung suspension na yun, yung na-a-adjust, may 1, 2, 3, 4. So for example, yung 4 ang pinaka-comfortable. Sabi niya, yung suspension daw ni Ranger, yung manual XLT Ranger na binili niya, kasing level daw nung number 4 nung Pro Fender. So just imagine kung bumili ka ng Navara or ng Hilux, tapos gagastos ka ng additional, I think 200,000 din siguro nagastos niya, or 150, I'm not really sure, siguro 150. Sabihin natin 150, bibili ka ng Hilux or Navara or ano pa, ibang truck na hindi ka natutuwa sa suspension, maglalabas ka na agad ng extra 150,000 only to get the same comfort na nandito na sa Ranger. Stop. Diba? Hindi, at ano pa, covered pa ng warranty, hindi mo gagalawin yung pangilalim. Totoo sir. Tsaka alam mo si Ranger lang, si Everest ang naka 5 years na warranty. So may 5 years na peace of mind ka na kahit na magkaroon ng diferensya, basta mechanical, electrical na factory defect, free of charge para mapalitan natin yan. 5 years, yun yung pinakamahaba sa market ngayon. Kaya nice. Yan pa isang benefit pagka Ford yung napili ng kunin. Ano sir ang towing capacity? Not towing, yung load capacity maximum. Ang load capacity sir nito, palibasa sila ay naka leaf spring up to 1 ton or 1,000 kilos. Oh, just imagine 1 ton yun. I think si Navara 1 ton din eh. Or si Hilux. Hindi sir, si Navara palibasa coil spring yan. Hindi yan makakapag-load ng 1 ton. Siguro around 750. I'm not sure kasi ibang yung brand na yan. Okay. Pero ang benchmark kasi niyan sir, pagka leaf spring, normally nasa 1 ton yan. 1 ton yan. Pero kung mapapansin mo, though naka leaf spring tayo dito kay Ranger, siguro naman nakasakay ka na sa ibang brands ng trucks dito sa Pilipinas at na-test drive mo na lahat. Mapapansin mo, ibang-iba ang ride ni Ranger kumpara dun sa mga na-test drive mo. Yun na nga, dun nga ako actually sir papunta, kasi nung nagko-compare tayo, nung tinest natin si Raptor, marami nagko-comment, kasi naman talaga si Raptor daw, ano nga ba naman ang loading capacity niyan? 700 ba? 750 kilograms lang kumpara sa 1 ton na naka-design si Hilux. So parang sinasabi nila unfair, hindi pwede i-compare kasi naka-design. So eto ngayon, Ranger naka-leaf spring, naka-design din to carry 1 ton. So ito sir, same banana ngayon. Yes, same banana ngayon. Exactly. Pero tingnan mo naman sir yung difference. Oo naman. Pagdating sa feeling, dito hindi ka may stress out kasi hindi ganun siya ka-bumpy, hindi ganun ka-jerky yung feeling mo na
nakikipag-usap ka, medyo nag-jerk yung boses mo dito. Wala, smooth na smooth. Parang ang nakasakay sa sedan. Yes. Ito pa lang kanina, nakadalawang rumble strips tayo na daanan, may dalawa na rin tayo na daanan, tawag dito, humps. Ramdam ko iba yung suspension, mas malambot. Hindi kasi comfy of course ni Raptor. Naalala ko pa si Raptor. Si Raptor may ibang feeling pag dumaan sa hump or sa rumble strip or konting lubak, parang akala mo bumika lang siya, parang nilaktawan lang niya. Ito, mas feel mo pero mas tolerable, I would say. Ito maganda, meron tayong kasama dito, yung isa kong prinsesa. Magandang tanungin kasi bata to, hindi to magsisinungaling. Baby, how's the comfort? Wag mo na siya ipakita. How's the comfort dyan sa upuan mo? Okay lang. Compared to Doug si Everest, yung pangalan namin sa kanya. Mas bumpy dyan, ano? May pagka-powder siya. Talaga? Uy ka naman. Powder is way more comfortable dun kay Doug. Powder si Subaru. Yung mga pangalan nila sa sasakyan. Ano yan? Ano, sir? Sedan. Siyempre mas comfortable talaga yun. Ikumpara mo sa SUV. Kahit saan SUV mo ikumpara yun. But maybe nadadala lang siya because of the nice leather and interior. Feeling niya, ano. But I don't think mas ano siya. Dito na tayo. So, ito ngayon sir, yung Wildtrak 4x2 nasa magkano? Ito sir, nasa 1.604 ang 1.6. Wildtrak 4x2. Mura ha? Tapos magandang discounting ngayon. Tawag lang sila para malaman nila yung prevailing discounts. Yung previous generation ng Ranger, wala namang sport no? Wala sir. Oh. Meron dun FX4. Yung Ayun. Okay. So, kaya before, kung hindi abot yung budget sa previous gen na Raptor, Wildtrak ang takbuhan nila. Wildtrak or FX4. Or FX4. Ito ngayon, Wildtrak or Sport. Yung Sport nasa magkano sir? 1.479 si Sport sir na 4x2. 1.614 yung 4x4 niya. Pwede na. Kasi kung ako mag-pick up, syempre gusto ko na mag 4x4 kasi pag pupunta ka sa mag-camping, punta ka sa medyo kailangan mo ng 4x4, maganda yung nandyan na. Ang ganda, very competitive yung pricing ni Ford, ano? Dumadami na, napapansin ko actually, dumadami yung Ranger sa kalye. Kasi nakikita na nila ngayon na yung Ranger hindi yung katulad nung fear nila nung araw na sirain. Nakikita nila yung quality, yung durability nandun. Kaya nga binibigyan ni Ford ng 5 years of peace of mind na walang mangyayaring untoward rito. Kung meron man, sagot namin yan. Tsaka tingnan mo naman, I mean, parang hindi naka-pick up. Tingnan mo naman yung finish. Diba? Luxurious talaga. Leather. To the detail. Although ito plastic, pero yung pagkaka-blend nila, akala mo halos parehong material. Hindi masyadong plastic, hindi mo mafe-feel na natipid ka. Diba? Sulit yung pera mo. Tingnan mo naman yung design. Well, ito pa lang dito, wala nang tatalo. Totoo. Diba? Yung infotainment niya. Tapos tingnan mo pa dito, all digital na yung instrument cluster. Alam mo, una ako nakakita ng ganitong infotainment sir sa Tesla lang, sa brochure. Pero hindi mo ini-expect, lalabas pala kay Ranger ganito ng design. So guys, kung interesado kayo sa details ng Ford Ranger Raptor, nakapag-vlog na rin kami niyan ni Sir Enrique. Tingnan nyo na lang po sa channel namin sa Team D. And then basically ang dimensions naman ng Ranger, they're all the same except yung Raptor kasi mas malapad yung footprint niya, mas wider yung suspension and all that. And ano pa bang ibang details ang kailangan yung pag-usapan? Well, eto dati sa Ford Expedition lang to, etong door handle na to Pero paliwanag nga ni Sir Enrique, ang concept daw nito ni Ford is para daw pagbababa ka, you're supposed to use your right hand. Tama? Yes sir.
Gaganon mo. Para nasa peripheral mo, yung side mirror at saka yung parating na nagbabike. Yun. So, ganun, yun daw ang concept niya. Driver door ADR. So, hindi ka tayo sa ayan guys, so nag-quick test drive lang tayo ng Ford Ranger Wild Track. Alright? Napapansin nyo naman siguro, I think you would agree with me na dumadami ang Ranger sa kalye. Marami nang nakaka-appreciate ng features niya and very competitive yung pricing. Yun nga, nasabi nga ni Sir Enrique, but nag-1.6 again, diba 1.6 lang yung Wild Track, yung Sport nasa 1.4. So very competitive yung pricing considering na ang ganda ng interior, ang daming mga techs na kasama. So if you are interested, feel free to reach out to Sir Enrique. Lalagay ko yung number niya dyan, ipa-flash ko, and ilalagay ko rin sa comment, ipipin ko. So again, Ford BGC lang po si Sir Enrique. Alright, so thank you guys. I hope you enjoyed our video. Thank you for watching. As always, drive safe. Bye. Okay, park natin tong Ranger. Mahirap ba? I don't think so. Forward lang natin ng konti kasi mahaba. And then, ayan, may raptor na mapapasukan. At malaking bagay yung malaking bagay talaga yung reverse camera. Tapos meron kang progressive guide, parking guide. Sir Enrique kanina nung nilabas to, wala lang, hindi man lang lumingon yata sa side mirror kabisado niya na diba sa meron siyang Ranger Sport. Ayan, ang ganda ng screen. Oops, okay, that's it. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.